Alas 7:10. Ayan, alas 7:10 na po ng gabi. Nagsalang na po tayo ng sinaing. So, ang problema natin ngayon, anong maiiulam? Hindi ko pa alam kung saan natin gagamitin itong nabili nating tokwa, mga kabihero. Ayan, sariwang-sariwang tokwa mula doon sa ating kaibigan na magtataho, dumaan kanina. Yan, wala pa si Gabs, magpapabili tayo ng baboy, hindi pa umuwi. Mag-aalas 7:10 na ngayon ng gabi. So ihahanda lang po natin ito, at pagdating ni Gabs mag-iisip po tayo kung ano yung pwede nating ihalo dito sa tokwang ito, mga kabiyahero. So habang wala pa po tayong naiisip na panghalo, ihahanda na rin po natin itong tokwa. Piprituhin na rin po natin para kahit hating gabi na dabating si Gabs, meron na tayo magagawang diskarte kung ano yung may ulam ngayong hapunan, mga kabihero. So ayan, nagpainit na po tayo ng mantika dahil obligado rin naman at talagang prituhin itong tokwa bago ihalo sa anumang lulutuin. Okay, magsalang na po tayo. Napakapitik. Ayun. Ng mantika. Okay. Mamaya naman magkakasya ng lahat ito kapag mainit na yung mantika at naluto na yung tukwa. Medyo lilito ng bahagya yung kanyang size, kaya pagkakasyahin na po natin para isang salang lang. Ayan. Okay, hintayin po natin maluto yung kabilang bahagi bago natin baliktarin. Okay, mukhang pwede na pong baliktarin. Baliktarin na po natin. Ayun. Okay, pwede na po nating tanggalin yung talagang okay na, yung talagang luto na. Okay mga kabihero, alas 8:05 na po dumating si Gabs. So sarado na po sa talipapa para magpabili po tayo ng baboy. So bumili po tayo ng dilatang sisig at gagawin po natin sisig yung tukwa, mga kabihero. So ito na po yung ating mga inihandang rekado. Hihiwain po natin ng maliliit itong ating tukwa, at pagkatapos ay isasama po natin dun sa dilatang sisig, mga kabihero. So gagawin na po natin. Okay, ito pong ating pinaglutuan ng tukwa kanina. Babawasan po natin ng kaunting mantika, at dito na po natin gigisahin yung ating mga rekado, mga kabihero. Yan. Painitin po ulit natin na saglit. Maghahanda din po tayo ng
paminta powder. Pwede na siguro yung isa. Dahil isang dilata lang naman po yan. Ayan. So, pwede na po natin itong sabay-sabayin. Actually, first time po natin gagawin ito. Mayroon po akong kaibigan, gumagawa siya ng tukwa, sisig, pero purong tukwa, walang halo kahit baboy. So, magdidiscover naman tayo ng sarili nating version at susubukan nating sisig in can, may kahalo namang tukwa, mga kabiyahero. So, yun naman po yung ating gagawin. Okay, isabay na po natin yung ating tukwa. Lagyan na po natin ng paminta powder. Yun. Lagyan na natin ng seasoning. Huwag lang muna natin lagyan ng asin kasi hindi pa natin tansyado yung alat ng sisig sa lata. Okay. Mikos-mikos ulit. Ang bango. Pagkatapos, idadagdag na po natin yung ating sisig sa lata. Ano kaya magiging lasa? Okay, yan po yung kanyang brand. Sizzling sisig. Bos-bosan po natin yung apoy, katamtama na lang yung apoy. Total, luto naman na yung sisig sa lata at luto na rin po yung ating tukwa. So ang bango na at mukhang napakasarap ng kulay, oh. Lutuin pa po natin. Okay mga kabihero, ito na po yung resulta ng ating sisig in can with tukwa, mga kabihero.
Ganyan po karami yung kinalabasan, isang buong tokwa. So less than 100 pesos po ay makakagawa na po kayo ng masarap na sisig mga kabiyahero, mula po sa sisig na dilata na hinaluan lang po natin ng sariwang tokwa mga kabiyahero.